welcome sa ating pong Reformed Lecture and Fellowship. Kasama po natin, of course, ang ating pong masipag na Pastor Fidel Domingo from Lumban Reformed Baptist Church. Salamat sa Panginoon sa pag-iingat. Kasama po po siya kahapon pa. At ganoon din sa mga kapatid natin na nandito na galing pa sa Amerika, sa... Wow. Good morning Joe! Ayan, so may paparating pa, hintayin na natin sila. Anyway, para sa ating pong pambugad na panalangin, tayo po ay tumayo at manalangin po tayo. Dakilang Diyos, kami ay muling lumalapit sa inyo na may pagpapakumbaba sa aming pong mga puso. Nandito kami, isang patotoo o mensahe, kapahayagan na kami ay wala kaming maabot kung wala po yung presensya nyo, wala kaming makikinabang dito kung hindi dahil sa tulong nyo. Kaya kami ay humihingi ng gabay, karunungan, wisdom, nawa sa pamamagitan ni Pastor Fidel ay lalong lumawak, lumalim ang aming pong mga kaalaman patungkol sa inyong pong salita. At lalo na dito sa topic na ito. Tulungan niyo po si Pastor Fidel, ganun din sa mga tagapakinig. Kami ay sama-sama magkakaisa dito sa isang layunin na lumago kay Kristo sa pamamagitan ng kanyang mga salita at mga turo ng Biblia. Kaya salamat Panginoon, samahan niyo po kami, pagpalain niyo po ang mga gagawin po namin sa loob ng ilang oras ng Diyos. Ito po sa mutalangin sa tanging pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, tayo po ay umawit po muna. Awitin natin. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, makapangyarihan. Kaluluwa ko, purihin siya sa iyong kaligtasan. At siya ay ating awitan. Purihin siya na nangyari sa sanglibutan. Sa dilim ng bagwis niya tayo'y kinakalinga. Binigay niya ating mga kailangan ayon sa kanyang kalooban. Purihin siya na mapala sa ating gawain. Ang kabutihan niya'y palaging sumasa atin. Pag-isipan ang biyayang kakamtan kung tayo'y kanyang kalugdan. Purihin ang Panginoon, siya'y awitan natin. Halina't sama-sama natin siyang walhatiin. Pagbubuhay ating ulit-ulitin, o siya ay sambahin natin. Kayo po ay magsimula na po. At sa puntong ito, tawagin po na po natin ating po lecturer, Pastor Fidel Domingo. Kaliwa, Pastor. Solo. Kaliwa. Ito. Pinili po ito ni Pastor Americ yung topic. Yung tawag ay
systematic theology of the justice of God. So mahalagang topic ito, a great blessing sa aking pag-aaral. So napakahalaga po nito, yung pagka-makatarungan ng Diyos galing sa buong Biblia. So, ang attributes of God ay malawak siya. So, pinapakilala niya ang pagka-Diyos ng Diyos sa buong kapahayagan ng banal na aklat. Kasi who is God? God is Spirit, eternal and changeable in His being, wisdom, power, holiness, justice, goodness, and truth. Galing po yan sa Westminster Shorter Catechism. So, kapag hindi ito ang Diyos mo galing sa kapahayagan, hindi mo siya lubos na makakilala. Maraming konsepto ang mga tao sa pagpapahayag kung sino ang Diyos. Pero tanging tayo po naniniwala sa yung sola scriptura, ang may tamang pagkaunawa ng the doctrine and attributes of God. And sabi ni John Calvin, a true knowledge of God is the beginning of the true knowledge of self. Kung hindi mo makikilala ang kaisa-isang tunay na Diyos, hindi mo makikilala ang sarili mo. Kaya po, bumabalik tayo sa revelation, sa kapahayagan ng banal na aklat. Kasi dito papasok yung tingin ng karamihan, self-righteous sila o may sariling pagmamatuwid. Then, kapag tatanungin mo, entitled ka ba sa heaven? Sa blessedness of the coming kingdom? Sasabihin nila, opo, oho. Kasi yung Diyos na kilala ko ay mahibigin at mawain at mapagpala. Kasi nga, walang biblical concept of the righteous judgment of God sa mga hindi sasampalataya sa Ebanghelyo at hindi tunay na magsisisi. Kaya babalik tayo sa basic teaching ng Bible about the character and attributes of God revealed in the whole of Scriptures. Kaya tawag po dito ay systematic theology of the judgment, righteous judgment of God, or justice of God. So, mahalagang topic ito. And then ito yung pinaka-message, a full grasp of the whole biblical concept of the justice of God should cause each one of us to seek the one and only true and the living God and our Savior, Jesus Christ, as our just and the justifier. Through Him, by faith in His name, ang malawak o kabuuang pagkaunawa ng konsepto ng pagkatarungan ng Diyos sa buong Biblia ay dapat pag-akay, maging daan na hanapan talaga natin siya kaysa isang tunay at buhay na Diyos na pinahayag sa pamamagitan ng Panginoong Kristo, siyang ating tagapag-aring ganap at pawalang sala sa pananampalataya sa Kanyang pangalan lamang. So mahalagang punto ito. Pwede ka bang makaunawa ng gospel kung wala yung justice of God? Hindi po. Kasi paano mong makikita ang pangailangan mo ng Savior kung di mo nakita ang pagiging sinner mo in the hands of a righteous and a just God. Kaya hindi tayo naniniwala sa easy-believing teaching and cheap grace na napakadaling maligtas. Actually, opposite. Napakahirap maligtas dahil siya ay righteous and a just God. Kailangan talaga natin yung righteousness of God, yung katwiran ng Diyos sa pamamagitan, matatanggap lamang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So pagpalain nawa ng Panginoon ng ating pag-aaral.
So mahaba ito, pero titingnan lang natin yung mga summarizing statement. So, sa buong Bible, merong mga verses patungkol sa justice of God. Ibig sabihin, systematic theology ito. Itong mga verses na ito ay specifically chosen. Ituturo niya yung who is the just God revealed in the whole Bible. So 14 texts sa Old Testament, 10 texts sa New Testament. So pwedeng picturein nyo muna and then pwedeng i-review nyo and then pwedeng meditate, pwedeng intindihin in relation to the justice of God. Kaya very, very encouraging ang mga talata nito. And then, very, very evident na sa buong Bible may attributes na tinatawag na justice of God. Naupo natin. So, papasanayin lang natin for the sake ng mga nagtitake notes din sa mga kukuha ng notes sa mga nakinig sa atin. So, Old Testament text about the justice of God, Genesis 18:25, Exodus 23:7, Deuteronomy 32:4, Job 8:3, Job 34:10, nawala lang Psalms 9:7-8, Psalms 33:5, Psalms 37:28, Psalms 96 verse 12-13, Psalms 137, 119, 137-149, Psalms 129:4, Psalms 129:4, Isaiah 30:18, Isaiah 61:8, Daniel 4:37. The New Testament, Romans 2:11, Romans 3:23-26, the heart of the gospel, Romans 12:19-21, the application of the gospel, Romans 13:1-5, the government as God's sword and instrument for righteousness' sake, Colossians 4:1, 2 Thessalonians 1:3-10, 2 Timothy 4:8, James 5:9-11, 2 Peter 2:9, and Revelation 16:5-7 and 19:1. So una po muna, Genesis 18:20, 18-25. Ano yung context? Ang Diyos, gagawad niya na yung judgment sa Sodom and Gomorrah. Then, hindi itinago ng Diyos ang gagawin niya kay Abraham. Bakit? Abraham, being the friend of God and the pioneer of the faith, sinabi ng Diyos sa kanya ang judgment na gagawin ng Sodom and Gomorrah. Genesis 18 verse 25. Sabi ni Moises na nagsulat nito, Genesis 18 verse 25, far be it from you to do such a thing, to put the righteous to death with the wicked, so that the righteous fare as the wicked. Far be that from you. Tapos ito, shall not the judge of the earth do what is right? Shall not the judge of the earth do what is just? Alright? So si Abraham, sa puntong ito, siya ay nakipag-usap sa Diyos. So yung dalawang anghel nagpunta na sa Sodom and Gomorrah para tignan yung nangyari doon. Yung isang tao dito, ito yung embodiment of the incarnation of Christ. So Old Testament pa nagmamanifest na, pinapakita na yung tawag ay anthropomorphismo, nagiging tao na ang Diyos. So nagtanong si Abraham, Panginoon, hindi mo ba gagawin bilang
hukom ng daigdig ang matuwid? Paparusahan mo ba ang matuwid sa isang kagaya ng isang makasalanan? Sinong iniisip niyang nandun sa Sodoma at Gomora? Kanyang pamangkin na si Lot. Then nagkaroon ng tinatawag na intercession of Abraham for the sake of Sodom and Gomorrah. Panginoon, gugunahan mo ba ang Sodom at Gomorrah kung may 50 matuwid? Then hanggang naging 40, 30, 20, 10. Sabi ng Panginoon, for the sake of 10, I will not destroy Sodom and Gomorrah. Pero lo and behold, wala namang 10 na righteous. Meron lang isang matuwid. Sino yun? Si Lot. Pasok kayo. Meron lang isang matuwid. Si Lot. Kaya ginunaw ang Sodom and Gomorrah dahil sa kanilang prevailing sin of homosexuality o tinatawag na sexual sin. Then a picture and a type ito na righteous ang Diyos. Just ang Diyos. Makatarungan ang Diyos, matuwid ang Diyos. So nung mailabas na si Lot and two children, doon ginawad yung righteous judgment. So type ito ng judgment of the coming judgment to come. Yung destruction of Sodom and Gomorrah. Kaya shall not the judge of the earth, of all the earth do what is right? Ano kung sagot? Yes. Gagawin ng Diyos ang kanyang katwiran, ang kanyang katarungan sa paghatol sa mundong ito. Walang mapapahamak na tunay na mananampalataya kay Kristo. Pero ang mga hindi mananampalataya at ang mga hindi mapagsisi ay nasa kanila ang hatulan. Exodus 23 verse 7. Mabilis na nito. After nagbigay ng Diyos yung moral law, Exodus chapter 20, written by the finger of God, dahil ito na yung pagsasabuhay ng bayan ng Diyos, pagpasok nila sa lupang pangako, yung moral law, kanilang magiging rule of faith and practice. Ano yung dapat conscious sa mind ng mga Israelite as they now live out or practice their faith in the promised land. Ano yung principle ng kanilang buhay pananampalataya? Verse 7. Exodus 23 verse 7. Keep far from a false charge. Do not kill the innocent and the righteous, for I will not acquit the wicked. So keep far from a false charge. 9 commandment. Do not bear false witness. Do not kill. 7 commandment. Kasi ano yung Diyos? A righteous judge. I will not kill the innocent and the righteous, and I will not acquit the wicked. So makatarungan ang Diyos. Paparusahan niya ang nagpapatuloy na bubuhay sa kasinungalingan, 9 commandment, at pagpatay, 7 commandment. Kasi just and righteous judge siya. Pansanin, pinagtatambal ko lagi yung justice and righteousness of God. Kasi yun ang pagkatambal na attributes of God. Justice of God and the righteousness of God. Kaya ang Diyos magpaparusa siya sa mga patuloy na lumalabag ng kanyang 10 utos. Kaya kailangan natin ng Savior and Deliverer. Kaya the law was given to reveal the sinfulness of our sin to lead us to Christ. Siya talaga ang ating Savior, di yung obedience to the moral law. But once na naging nakita mo yung sinfulness mo, depravity mo at lumapit ka sa Ebanghelyo, manampalataya ka kay Kristo, bibilang kang matuwid sa pananampalataya sa Kanya,
Ito yung moral law, ito na ngayon ang rule of faith and practice natin. Kaya, I will not acquit the wicked and then I will not grant injustice sa mga nabubuhay ng may katuwiran kasi righteous and just siya. Deuteronomy 32:4, Song of Moses. So, Deuteronomy, the second reading of the law, 3 to 6 months, papasok na sila sa unang pangako. Papalitan na si Moises ni Joshua. Then ito yung tinatawag na the Song of Moses. Ito din yung mga last na bili ng Panginoon sa bahay ng Diyos. Magsasaksib na si Joshua. Then itong mga 3 chapters na ito yung parang a triumph of Moses' ministry, kaya the Song of Moses. Then, bigla siyang namatay, di alam ang sakit, di humabong mata, di nangina ang katawan. Then, hindi nga nakuha yung katawan niya kung saan namatay, para hindi gawing idol ng mga tao. Then, he died at the age of 120 years old, si Moises. Then, itong Song of Moses, summary ng gracious dealing ng Diyos sa bahay ng Diyos, being the old covenant mediator of Israel. Then ang karakter ng Diyos na pinahalaga ni Moises din, as he led Israel to the promised land for 40 years. Deuteronomy 32 verse 4. The rock, his work is perfect, for all his ways are justice. All his ways are justice. A God of faithfulness without iniquity, just and upright is He. Kasi nilid niya ang Israel, the promised land for 40 years, dadalawang nakapasok, Joshua and Caleb, the rest, 2 to 3 million Jews, perish in the wilderness because of stiff-necked heart, stiff-necked sila, o matigas ang liig, unbelieving sila, ang nakapasok sa lumang pangako, Joshua and Caleb and the next generation. Hinatulan sila ng matuwid. Kasi the true God of Israel, His work is perfect, all His ways are justice. So, ibig sabihin, gracious dealing ng Diyos sa kanila, bagamat nag-perish sila sa wilderness for 40 years, pero si Joshua and Caleb and the second generation, they all experience the merciful justice of God entering the promised land. Ganun po siya kahalaga. Job chapter 8 and verse 3. Job chapter 8 and verse 3. By God's providence, sinubukan ng Panginoon si Job. Pinahintulutan si Satan na i-test siya, i-tempt siya. Then Job chapter 1 and 2, Job did suffer much. Sa isang iglap, isang mata, nawala lahat. Yung properties niya, yung lahat-lahat na meron siya, pinasunog sa mga sabayans. Then nagkaroon ng biglang nawala lahat ng kayamanan niya. Pero sabi, he feared God and does not delight in evil. He delights in righteousness. Pero sa providence ng God, sabi ni Satan sa Panginoon, pinaglilingkuran ka lang yan dahil sa pagpapala mo sa kanya, alisin mo lahat yan. Tignan natin kung hindi kanya susumba o hindi kanya tatalikuran. Sabi ng Panginoon, go ahead, do it. Then nawala lahat. Then, nagkaroon siya ng grabing sakit, si Job, mula ulo hanggang talampakan, yung karamdaman na nagnanaknak na nana. Sabi, cancer yun na nagnanaknak. Then, he was the most influential and rich people in that time, in the east part, far eastern part of this world. Pero, kung nag-suffer siya, grabe ang suffering nito pinagdaanan. And then,
tinapon na lang siya sa sulok, then kinakaskas nung yung ng mga paso, basag ng mga paso yung kanyang mga sugat at nanak na kasugat. Then ang sabi ng asawa niya, Job, will you still serve God? Curse God and die. Kinalikuran siya ng asawa niya. Then namatay yung 10 anak niya sa isang iglap by God's permission. So, nagsuffer talaga si Job. Then chapter 3 hanggang chapter 42, yun ang counsel ng kanyang three friends, Zophar, Bildad, and Eliphaz. Siguro Job, nagsasuffer ka dahil may kasalanang tinatago ka. Ito yung Bildad, unrighteous judgment sa kanya. Tapos, sabi ni Bildad, Job chapter 8 verse 3, does God pervert justice? Or does the Almighty pervert the right? Ano po sagot? God does not pervert justice. Meron lang wrong misunderstanding yung kanyang three friends, pero sympathetic sila, sinamahan siya sa kanyang suffering, pero mali ang judgment nila kay Job. Job didn't do any wrong. Pinapangyari ang suffering niya dahil sa gracious dark providence ng Diyos. Naku niyo po, kaya pwedeng mag-suffer ang isang true believer, walang sin na involved. Huwag tayong mag-judge. Wala tayong karapat ng mag-judge. Naku po natin. Dito, nag-judge yung 3 friend ni Job. Zophar, Bildad, and Eliphaz. Kaya di tayo prosperity gospel, Pastor. Kaya kahit naging faithful believer ka, kung paparanan tayo ng Panginoon sa tawag ay dark providence o a life of suffering, bibigyan din tayo ng grace to endure. Amen. Ganyan ang nangyari kay Job. Hindi na ang nangyari sa kanya. Hindi nga siya pinalo eh. Ano siya eh? Dark providence po siya. Dark providence. Dark providence. Asap ka. Then nagtiis si Job. Pero reading from chapter 3 to chapter 42, dahil sa tagal ng suffering, tagal ng hardship, tagal ng pain, nag-complain din siya, nag-murmur din siya. Naku niyo po, sa tagal ng pain, heartache, suffering, difficulties, dahil sa remaining sin in our hearts of every believer, may tendency magreklamo tayo. Kaya nag-complain siya all the while. Reading chapter 3 ng chapter 42. Kaya, a gracious illustration ito na yung mga counselor natin, yung mga tumutulong sa atin, pwedeng maging sympathetic lang sila, hindi nila kayang basahin ang nilalaman ng puso natin. Nang dumating si Elihu, Zophar, Bildad, Eliphaz, and dumating si Elihu, kahit paano merong konsepto ng sovereignty of God. Job 34 and verse 10. Job 34 and verse 10. Elihu asserts God's justice. 34, verse 10. Therefore, hear me, you men of understanding, far it be it from God that he should do wickedness, and from the Almighty that he should do wrong. In one sense, kinokorek na niya si Zophar, Bildad, and Eliphaz. Si Elihu, parang sa kanya, hindi nagkamali ang Diyos. Nagsasuffer ang friend natin. Dahil merong tinatawag na sovereignty of God. Pinapangyari, pinahintulot ng Diyos ito sa ating kaibigan. Naku po natin, far be it from God that He should do wickedness, and from the Almighty that He should do wrong. Kaya hindi lahat ng suffering ay consequences of sin. Minsan ang suffering ay a result of God's dark providence.
Ganun po siya ang ganda yung teaching ng Reformed Theology. Hindi tayo pwedeng mag-judge sa sino mang tao. Lalo kung hindi ka kasi faithful, kaya nagdudusa ka eh. Walang ganun sa Bible. Sa atin may gracious dealing ang Diyos sa bawat individual na tao. Then, all the while, merong back and through dialogue si Job sa kanyang friends and Elihu. Sa chapter 42, nag-repent po si Job dahil sa kanyang point in his heart of unbelief. Nagsisi po siya. Job chapter 42 and verse 6. Sabihin doon ni Job, I repent. I despise myself and repent in dust and ashes. Then nag-repent din po yung asawa niya, opo, nagbinalikan siya. Yung nagsabi kanina, curse God and die. Nirestore din ng Panginoon yung marriage relationship nila. Then nirestore yung nag-conceive uli yung Job's wife, nagkaanak uli sila ng 10. Then binalik yung riches niya by God's gracious mercies. Pero sisingin ko, comment ng New Testament, demonstration ang life ni Job ng mercy of God. Mercy and grace of God. James 5 verse 11. James 5 and verse 11. Sama niyo lang po ito. Bakit nangyari ang ito kay Job? James 5:11. Behold, we consider those blessed who remain steadfast. You have heard of the steadfastness of Job, and you have seen the purpose of the law. How the Lord is compassionate and merciful. Ano yung interpretation ng New Testament sa Book of Job? God is compassionate and merciful. Yun lang po ang story ni Job. Pakita ang karakter ng Diyos, compassionate God and a merciful God. Ganun siya. Parang challenge siya na let us endure our suffering to demonstrate God's compassion and mercy. Nung anong pagdaanan po natin sa buhay, i-factor natin ang justice of God, the providence of God, compassionate and mercy of God. Ganun po siya ganda. Then, puro Book of Psalms na. Book of Psalms, they demonstrate the personal relationship of God, of the psalmist. Then, dinedemonstrate nila yung kanilang personal apprehension and understanding of who God is. Itong mga tekstong ito, nakafocus the psalmist's conception of the justice of God. Then usually, nagpe-pray ang mga psalmist, hinihingi ang justice of God. Tawag ng imprecatory psalms. Nagpe-pray sila ng God's deliverance, pleading for the justice of God. Psalms 9, a psalm of David. Psalms 9, 7 to 8. Sabi sa taas, according to the choir master, according to the Mutlaben, a psalm of David. Verse 7 to 8. But the Lord sit enthroned forever. He has established His throne for justice. He justices the world with righteousness. He judges the people with uprightness. So siya bilang King of Israel, i-demonstrate niya ang justice to the people of God by affirming, believing, upholding to the justice of God. Nag-fail lang siya ng isa. Anong issue yun? Patungkol kay Bathsheba and Urias. Yung sin niya, nag-commit siya na anong dalawang sin? Murder and adultery. Tinago niya yun for almost a year.
Then kinumpront lang siya ni Prophet Nathan. Then nag-repent siya. Naisulat ng Psalms 51. Kasi type of God, type of Christ ng King of Israel. Kinalimutan niya yung pagiging righteous, just King. At that time, na King siya ng Israel. Kaya nire-affirm niya ito. The Lord sits enthroned forever. He has established His throne for justice. Kaya kay David, in-establish yung tinatawag na Davidic Covenant. Yung tipan kay David na magkakaroon ng kahariang magpasawalang hanggan sa pamamagitan ng binhi ni David. Kaya nung mag-repent siya, anong sabi ng New Testament? A man after God's own heart. Kaya ang Panginoon sa Kristo tawag sa kanya ay Son of David. Dinedemonstrate talaga ng kingship ni King David yung the justice of God. He has established His throne for justice and He judges the world with righteousness. He judges the people with uprightness. Kaya magandang psalm ito. Then Psalms 33 and verse 5. Mabilis na lang. Psalms 33 and verse 5. Hindi natin kilala ang author ng Psalms 33, pero ano yung attributes of God na pinoportray na? Verse 5. He loves righteousness and justice. The earth is full of the steadfast love of the Lord. So, righteousness, justice, and loving kindness of God. Full spectrum of the attributes of God. Righteousness of God, justice of God, love of God. Kaya hindi pwedeng God is good all the time. Hindi pwedeng sobrang mahal na mahal ako ng Diyos, entitled ako sa heaven. Hindi. Factor talaga natin. Yung full attributes of God, His righteousness, His justice, His loving kindness. Para kailangan talaga natin ng atoning work ni Christ. Kasi sa justice of God, nandun ang condemnation of the law. Kasi at the cross, where justice and mercy met at the cross, sa kamatayan ng Panginoon sa Kristo, nandun, tinapatan ng Panginoon yung mercy ang justice ng God. Para makilala natin talaga ang tunay na Diyos. Kaya daming mga tao, especially professing Christians, before and today, yung concept nila ng attributes of God ay parang misrepresentation, hindi buo. Dapat buo ang concept ng the greatness of the majesty of the attributes of God. Righteousness of God, justice of God, loving kindness of God. Psalms 33 verse 5. Psalms 37:28. Ay ito kay David ulito. Psalms of David, verse 28. Yan sinasabi niya yung kanyang godly contentment sa Panginoon. Verse 25 muna. I have been young and now I am old. I have not seen the righteous forsaken or his children begging bread. Nakapagsumampalataya po tayo sa Panginoon, lumang tipan man o bagong tipan, magkakaroon ng tinatawag na godly contentment from our hearts. Kasi godly contentment is great gain. Kaya sabi King David, bata pa ako, tumanda na ako, wala akong nakitang mananampalataya o matubid na malimos o pinabayaan ng Panginoon. I-sustain ka ng Panginoon. Be preserved ka ng Panginoon. Kasi verse 26, He is ever lending generously and His children become a blessing. Bakit? Kasi verse 28, the Lord loves justice. He will not forsake His saints. They are preserved forever, but the children of the wicked shall be cut off. Kinonekta ng Panginoon yung preservation ng mga kanya
sa kanyang pagiging makatarungan. For the Lord loves justice, He will not forsake His saints. So yung preserving grace ng God, kinonekta niya sa justice of God. Ibig sabihin, yung mga mananampalataya din, dahil may takot sila sa Diyos, hindi sila gagawa ng kasamaan o wickedness. Nakaw po natin yung justice of God will produce a true Christian fearing God all their life. Kaya preserve sila ng Panginoon. Kasi ang mga unbeliever, God will judge them. The children, the wicked will be cut off. Kasi yung blessedness, yung true believer, pangako sa atin yung presence niya all our days because of God's indwelling Christ and the indwelling Holy Spirit. 1 John 3:9, meron na tayong binhi ng Panginoon. Nandun ang pag-iingat niya. Pipreserve niya ang mga kanya. For the Lord loves justice, He will not forsake His saints. So sa likuran ng pagiging makatarungan niya, dahil tinubos na tayo ng kanyang anak, pipreserba niya tayo. Ako niyo po, napakaganda ng mga attributes ng God. Hindi siya isolated na justice of God. Nakadugtong yung loving kindness of God, mercies of God, faithfulness of God. Kaya, by the way, hindi pwedeng i-isolate mo ang bawat attributes of God. Full facet siya. Kung parang mukha natin, hindi pwedeng, kapraso lang ang parte ng mukha kung gusto ko. Hindi, dapat gustuin mo yung kabuuan ng ating pagkaalala. Kasi, created in the image of God po tayo. Ganun din ang attributes of God. Paano po kung hindi buong pagkaunawa ng attributes of God, may epekto sa pamumuhay Kristiyano. Pero tinatawag na lopsided life. Kaya, yung iba sobrang, sobrang grace, puro grace na lang, puro grace. Kaya si Joseph Prince sa Singapore, kaya nagkaroon ng hyper-grace teaching, hindi na kailangan daw ng repentance. So, heresy yun, error yun. Dapat lagi balance yung whole attributes of God. Then, isa itong mahalagang reminder po sa atin. Kaya, pinili siguro si Pastor Romerick yung justice of God. So, Psalms 96, verse 12 to 13. Tawag po sa ginagawa natin ay systematic theology study. May topic, titignan mo yung mga verses and related to that topic. So, kahit pinili mo yung verse, pag in-expand mo naman dapat expository understanding din. Bakit binilagay yung verse na yun? Hindi tayo nagpo-connecta ng walang unity of thought from the whole covenant theology of the whole Bible. Psalms 96, verse 12 to 13. A sound of worship po ito. Ang Psalms 95 hanggang 100. Then, hindi binanggit yung mga author ng Psalms na ito. Nakafocus sila sa worship. Pero bakit nila worship ang God? Psalms 96, verse 12 to 13. On the latter part, let the field exult and everything in it. Then shall all the trees of the forest sing for joy before the Lord, for He comes. He comes to judge the earth. He will judge the world in righteousness and the peoples in His faithfulness. So ang context ay worship, kinikonsider lagi yung attributes of God. Dito, siningit niya yung pagiging ang Diyos, kasi darating ang Diyos, He will come to judge the earth, He will judge the world in righteousness, and the people in His faithfulness. Hindi iniisip ng mga mananamba ito. Noon hanggang ngayon, iniisip ng mga mananamba ay kaya sila dumadalo ay para i-bless sila ni Lord. Dito, kaya sila sumasamba, iniisip nila yung righteous judgment of God.
Hindi, no? Yung paghatol ng Diyos. Bakit? Consequences of sins of the unbeliever, eternal condemnation of hell. Consequences of sins of the believer, wala na. We have been delivered from the judgments of sin because of Christ's death on the cross. Pinalaya na tayo sa kaparusahan at kahatulan. Kaya kapag sasamba tayo, yun ay actuation of thanksgiving and giving God His due. The Lord Jesus Christ has delivered us from the coming judgment. Kaya we worship, we respond in worship. Kaya taos puso ng ating pagsamba. Wala na tayo sa atulan. Nandun na tayo sa Nandun na tayo sa pagkakaroon ng a restored relationship to God through the coming judgment because of the redemption that is in Christ. Kaya sumasamba tayo. Hindi dahil sa takot na maka-impyerno, kundi taos-pusong pagpapasalamat sa ginawa ng Diyos sa atin kay Kristo Jesus. Kaya ganun siya. Yung paghatol ng Diyos ay nag-deliver na tayo. We come in worship in Hebrews 12, 28 and 29. We worship Him in reverence and in awe. Yung banal na pagkatakot at paggalang, nandun pa rin bagamat Savior and deliverer natin siya. Pero alam naman natin, judge pa rin natin siya. Binigay nga ang kanyang anak, Diyos anak, para maging mediator natin to the coming judgment, that we would worship Him accordingly. Kaya, sing to the Lord a new song. Sing to the Lord all the earth. Sing to the Lord, bless His name. Tell of His salvation from day to day. Yun ang punto in verse 2. Tell of His salvation from day to day. Kaya we come to worship out of a gracious heart for a judge who has gracefully delivered us. Kaya hindi tayo nasamba para pagpalangin, para i-bless, para makapagdagdag tayo ng points. Sumasamba tayo because of a gracious heart, grateful heart, and a thankful heart. Kasi wala na tayo sa kahatulan at kaparusang darating. Tayo'y nasa realm ng grace. Kaya we would really desire to worship Him. Kaya Psalms 96 hanggang 100, magandang meditation ito before worship every Lord's Day. Kalis natin ang mga church members natin, ang churchgoers. Basahin po Psalms 96 hanggang 100 before our worship every Lord's Day. Psalms 119, 137 to 149. Hindi ko na babasahin, pero dun sa dulo, ang Psalms 119 ay acronym, Hebrew alphabet from Aleph to Zayin. Acronym siya patungkol sa centrality of the Word of God in a believer's life. Gawa possibility ni King David, parang letter A to letter Z, dinidescribe niya yung glorious attributes of the Word of God. Kaya pinakamahabang psalm siya, ilang verses po siya? 176 verses, separated by 8 verses of 22 Hebrew alphabet. Pero Psalms 119, 137, pinofocus niya dyan yung Chadhead, yung judgment of God. Verse 137, righteous are you, O Lord, and right are your rules. You have appointed your testimonies in righteousness and in all faithfulness. Tapos sa dulo, your testimonies are righteous forever. Give me understanding that I may live. So, focus niya yung righteous are you, O Lord, and right are your rules. Yung righteousness, sa likuran doon yung batuwid,
na paghatol ng Diyos. So, your righteousness is righteous forever and your law is true. Kasi His law is God's righteous ruling in our hearts. Kasi His law is an expression of who God is, an expression of His righteous judgment. By the way, ang justice of God ay nakadugtong lagi doon yung tinatawag na vindication and retribution. Vindication, pagtatanggol ng Panginoon ang mga kanya. Retribution, pagbabayarin niya ang mga hindi sumunod sa kanya, di nanampalataya sa kanyang ebanghelyo. Kaya may word sa New Testament, ibibindicate ng Diyos ang mga kanya. Parurusahan niya ang mga di kanya. Yun ang justice of God. Vindication and retribution. Naku niyo po, kaya dun sa Psalms 119, inibigyang diin yun. Righteous are your law, O God. Psalms 129, patapos na po tayo. Mag-break ba, Pastor? After na, tuloy na. Tuloy-tuloy na, Pastor. May tila naman ito. Psalms 129 and verse 4. Song of Ascent. So Psalms 130 hanggang 134 ay Song of Ascent. Every triannual feast, binabasa ito ng mga Hudyo. O by heart, minimemorya nila. Pupunta sila sa triannual feast as required by the ceremonial law. Galing sila sa iba-ibang lugar. Pupunta sila sa Jerusalem Temple, sa Mount Zion, going up. Ang Jerusalem Temple ay nasa tuktok. Kaya Song of Ascent. Kaya sinasabi nila sa isa't isa about family o by clan. Inaawit nila yung 14 Psalms na to. Psalms 120 hanggang 134. And then, sa pagkakyat nila, by heart, pinapalakas nila ang kanilang pananampalataya. Kaya nasa na ang Mount Zion, Jerusalem, at the top, nandun sa taas. Mount Zion, the city of God. Verse 4, ano yung pinapaalala nila sa isa't isa? Psalms 129, nagsuffer sila dahil sa kasalanan ng kanilang mga ninuno, possible. 70 years exile, naalala nila. And then, verse 1, greatly have they afflicted me from my youth. Let Israel now say, greatly have they afflicted me from my youth, yet they have not rebelled against thee. The flowers flowed upon my back, they have long their furrows. Pero verse 4, the Lord is righteous, He has cut the cords of the wicked. Kahit nagsuffer kami, nahirapan kami, ang Diyos matuwid siya. Paparusahan niya ang mga ginagawa, ang kilos o yung cords of the wicked. I-destroy ko sila. The Lord is righteous. He has cut the cords of the wicked. Just siya. Kahit matindi ang suffering namin mula ng kabataan namin, paparusahan niya ang mga gumagawa ng kasamahan. A righteous and a just God po siya. Kaya may all who hate Zion be put to shame and turned backward. Kaya hindi mo pwedeng kalabanin ang Diyos, ang kaharian ng Diyos sa lumang tipan. They are one and the same. Kasi ang Diyos ipagtatanggol niya ang kanyang chosen people, Israel. Pero correct na natin, pagdating ng New Testament, nasa na ang focus ng Diyos? The church is the Israel of God. Hindi na Israel, kundi the church of God. Galatians 6 verse 16. So the Lord is just and righteous sa kanyang dealing sa bayan ng Diyos. Then Isaiah 30:18. Isaiah 30:18. A message of judgment. Isaiah 30 verse 18.
i-exile ang mga tao ng Diyos sa Assyria. A message of judgment. Pero nandun ang a message of hope. Isaiah 40 hanggang 66. A message of judgment. Pero sa kalagitnaan nun, anong attributes ng Diyos ang binanggit ni Propeta Isaiah? Verse 18, Isaiah chapter 30, verse 18. Therefore, the Lord waits to be gracious to you, and therefore He exalts Himself to show mercy to you. For the Lord is a God of justice. Blessed are all those who wait for Him. Sa gitna ng pagparusa sa inyo ng Diyos, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kasi anong ginawa ng Northern Kingdom, na ginagawa din ng Southern Kingdom, nilabag nila ang moral law. Nilabag nila ang Sabbath keeping. Sumamba na sila sa ibang mga Diyos. Pinrovoke nila ang Diyos sa galit. Kumbaga, inantayan nila, pinrovoke nila ang Diyos sa kanilang kasalanan. Kaya gagawad ng Diyos of judgment, merong hope. Pero ang Diyos, i-restore sila after 70 years. When that needs, the Lord waits to be gracious to you. He exalts Himself to show mercy to you. For the Lord is a God of justice. Kaya tama si Bobby ba yun? Sabi niya, the justice of God is a merciful justice. Ang ganda ng prescribed period ko ng punishment sa inyo, re-restore ko kayo. Papanumbalikin ko kayo. Ang ganda po, no? Then, nag-suffer sila for 70 years. Then, after 70 years, binalik sila. Yun yung post-exilic prophet. Nirebuild ulit ni Nehemiah yung wall ng 52 weeks, 52 days. Then, nagbalik si Zerubbabel and Ezra para i-rebuild yung mga tao ng Diyos. Then, nirebuild yung temple. Nag-iiyakan na sila. Bakit? Kasi nung na-rebuild ang temple, yung mga nakakita ng Solomon's temple, yung na-rebuild na temple ay munti, hindi ganun kakasing grandiose ng Solomon's temple. Pero umiiyak sila. Pero sabi ng mga propeta ng Panginoon, wag. In the midst of your heartache and pain, rejoice in the Lord. Mag-rejoice kayo sa Diyos. Binalik kayo. Pinulfill ng Diyos yung promise niya. Merciful yung justice niya. Ganun po siya maganda. Then ang nagbalik ay mere 50,000. Nag-settle down na yung mga the rest sa Babylon. The rest sa foreign land. Yung nagbalik na yon ay yung talaga yung mga namamag-asa na darating ang Messiah in His own perfect time. Kasi yun ang Isaiah 61 and verse 8, ang message of hope. Kasi ay Isaiah 14 hanggang 66, nandun yung Isaiah chapter 53, the promised coming Messiah. Isaiah chapter 53, yung the suffering servant, na magiging glorious King of Israel. Pero Isaiah 61 and verse 8. So busog naman tayo, tuloy-tuloy na po. Isaiah 61 verse 8. The year of the Lord's favor. Sabi ni Propeta Isaiah, for I the Lord love justice. I hate robbery and wrong. I will faithfully give them the recompense. I will make an everlasting covenant with them. Kaya ang hope nila ay ang everlasting covenant, the new covenant. Yun yung Isaiah 53. Pero sa gitna ng paghatol sa kasalanan, judgment, nandun yung message of hope. Pero huwag kakalimutan, ginawa ko yun dahil I am the Lord who love justice. I hate wickedness. I will give faithfully with them their recompense. Kaya yung justice of God,
vindication of the people of God, and retribution of those who have committed any sins or wrongdoing. Kaya constant yung karakter ng Diyos. I, the Lord, love justice. I hate robbery and wrong. Then Daniel 4:37, yung pride ni King Nebuchadnezzar umakyat sa kanyang ulo dahil siya yung nag-conquer ng buong mundo. Ito yung na-exile na ang mga tao ng Diyos. Then nandoon yung preserving grace ng Diyos. Patuloy na iniingatan niya ang mga kanya. Yung mga youths, particular Daniel and his three friends, naging prominent leader sila sa Babylon Medo of Persia, namin ko ibong. Then yung Babylonian kingdom, tiniting na yung Nebuchadnezzar, pumasok sa ulo niya yung pride. Siya daw ang dahilan, kaya nagkaroon ng Babylonian Empire in the whole world. Then sabi niya, in-exalt niya yung sarili niya. Then ito yung judgment ng Diyos sa kanya. Righteous judgment ng Diyos. Daniel 4:37. Kaya ano ang kinonfess niya? After 7 years, pinagapang siya sa lupa. Naging parang nagkaroon siya ng mental disorder, problem, umaba ang mga kuko niya, umaba ang buhok niya, pinagapang siya ng Diyos sa lupa, pinahirapan siya dahil sa kanyang kayabangan. Daniel 4:37, sabi sa dulo, Now I, Nebuchadnezzar, praise and extol and honor the King of heaven, for all his works are right and all his ways are just. All his ways are right and just. Those who walk in pride, he is able to humble. 7 years, nung gumapang siya sa lupa, nahirapan siya, sinaktan siya ng Panginoon. Doon, nung tingala niya ang kanyang mukha sa langit, doon niya in-acknowledge na merong sovereign God and a sovereign King. Nagsisi siya. Nag-restore siya. Nakapo natin, kaya kapag kinilala mo talaga kasalanan po ba talaga ang pride? Ano po sagot? Mga kapatid. Yes. God opposes the proud but gives more grace to the humble. Kaya gracious response ito ni King Nebuchadnezzar. Nag-humble siya. Yung parang totoo sa buhay natin, no? Na pag hindi tayo nag-humble, mahirapan tayo. Pero once na mag-humble tayo, hindi increase. Pero saan galing ang humility? Humble yourself under the mighty hand of God. Galing sa kamay ng Diyos. 1 Peter 5:7. Humble yourselves under the mighty hand of God. Kinilala niya ang justice of God. Hindi na siya nagtampo sa Diyos o nagalit. Pakumbaba na po talaga siya. So, yun yung Old Testament. So, marami pa, okay na itong 10 ito. Kasi mamaya, sasummarize natin yung mga statement. So, New Testament, Romans 2, mabilis lang ito. Romans 2 verse 11. Ito yung God's righteous judgment for the people of God. Pinipresent ni Paul ang gospel sa Rome kasi magiging missionary sending church niya ang Rome. Yung half of the world na evangelize na niya. Pupunta na siya sa other part of the world, sa Europe. Then gusto niyang maging home base ang Rome. Hindi siya nakapag-pioneer dito. Kaya gusto niya i-present sa Church of Rome ang clear presentation of the gospel. Kaya nagkaroon ng letters to the Romans. And chapter 1 to 11 ay ang the declaration, proclamation of the gospel of our Lord Jesus Christ. And then chapter 12 to 16
application of the gospel. Bakit kailangan ng gospel? Romans 1:18, the wrath of God is revealed against all ungodliness and unrighteousness of men who by their unrighteousness of men suppress the truth. Kailangan ng gospel kasi nasa uluhan natin ang puot ng Diyos sa bawat tao na gumagawa ng kasamaan at kalikuan. Sinusulpin ang katotohanan sa pamamagitan ng kasamaan. Kaya, the gospel is the power of God unto salvation for everyone who believes, Hudyo man o Hentil. And sa chapter 2, i-address niya ang mga Hudyo. And sa verse 11, kailangan din ninyo ang gospel. Kasi Romans 2:6-11, He will render to each one according to his works. So ang mga believer, meron silang patience in well-doing, seek glory, honor, and immortality. He will give them eternal life. Pero sa mga believer, who are self-seeking and do not obey the truth, but obey unrighteousness, there will be wrath and fury. Then there will be tribulation and distress for every human being who does evil, the Jews first and then the Greeks. Then our text, glory and honor and peace for everyone who does good, the Jews first and also to the Greek. For God shows no partiality. Ibig sabihin, yung justice of God, i-render niya sa bawat tao. Kaya, only two divisions of people in this world, yung believers, who are really responders of the gospel, penitent sila, they have obeyed the gospel by faith and obedience, faith in the believing the gospel, and knowing the true God. Kaya, nag-respond sila to a life of well-doing, patience in well-doing, seek for glory, honor, and immortality. So, buhay ka pa, alam mo na pong believer ka, at you are going to that eternal salvation. Opo, buhay ka pa, alam mo, nagpupursige ka sa buhay na walang hanggan. Pero, other half of this world, self-seeking, does not obey the truth, obey unrighteousness, alam mo ang believer ka, naghihintay katulan. Kaya, in verse 11, God will show no partiality. Kaya at the end of the day, hindi na usaping eleksyon, at the end of the day, bakit mapaparusahan ng hindi mananampalataya? He chose to do and obey sin and unrighteousness. Pero syempre, at the back of this teaching, kasi God's decree, before the foundation of the world, may pinili na siya. Kaya back up siya ng Romans 9-11, yung God's sovereign election of God's chosen people. God is just indeed. Romans 2:11. And then, heart of the Romans, the heart of the gospel, Romans 3:23-26. Kasi, righteousness of God has been manifested apart from the law. The righteousness of God through faith in Jesus Christ to all who believe. Kasi verse 26 is the just and the justifier. Verse 26, it was to show His righteousness at the present time, so that He might be the just and the justifier of the one who has faith in Jesus Christ. Kaya kapag believer ka, meron tayong, surety and a Savior. Bakit tayo mapapawa ng sala? Dahil meron tayong tagapanagot sa ating mga kasalanan at tagapagtubos. Ang mga di mananampalataya, paparusahan sila sa eternal torment in hell. Wala silang surety and Savior. Siya kasi ng ating the just and the justifier. Then, application ng gospel, pag believer ka na, under suffering and persecution and hardship in life,
Anong response natin sa mga kumakalaban, nagpapahirap, o nananakit sa atin? Romans 12:19. If possible, as far as it depends on you, live peaceably with all. Beloved, never avenge yourselves. Leave room to the wrath of God. For it is written, vengeance is mine. I will repay, sabi ng Panginoon. If your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. By doing this, you will keep burning coals on his head. Do not be overcome by evil. Overcome evil with good. So, key yung word na, I will repay, says the Lord. Hindi ilalagay ng Kristiyano sa puso niya ang revenge. Anong revenge mo sa Tagalog? Revenge? Pagiganti. Hindi tayo magiganti. Kasi sino gaganti? Ang Diyos ang magiganti. Kasi bibindicate niya ang pangalan ng kanyang mga tinibos. That's justice. He will vindicate the name, His name, through the life of His chosen people. And then, retribution, paparusahan niya ang mga di sumunod sa Ebanghelyo at di kumilala sa tunay na Diyos. And God's justice, vindication of the name of the people of God for His chosen ones, retribution for all the impenitent and the unbelieving. Kaya in a sense, pag merong nangangrabyado, nangaapit mo sa atin, gawa natin ang mabuti. Lalagay tayo ng baga sa kanyang ulo. Sabihin kahit ginagawa ang kanya ng masama, gawan natin siya ng mabuti. Kaya by God's grace, overcome evil with good. Overcome evil with good. Sabihin, ito ay gracious response from the saving gospel. Kaya throughout church history, ginawa ito ng mga Kristiyano. They have overcome evil with good. Sa time ng Rome, yung mga baby nila, dahil sa kanila ay Ethiopian society, pag yung baby ng mga Romans ay merong diferensya sa tenga, merong defect, may diferensya sa mata, tinatapon nila yung mga Roman babies. Tinatapon sa basurahan. Ang ginagawa ng mga Christian, pinupulot sila, ina-adapt sila. Binubuhay nila ang mga anak ng mga Roman babies. Naku niyo po, naging orphan sila, inorphan nila. Kasi sila din ang adopted children of God, demonstrate nila yung doctrine of adoption by caring for the Roman citizen children. Then naging testimony yun sa buong Roman Empire. One way na ang mga believer talaga ay they have the caring heart of God. Kasi kahit important enemy sila ng Roman Empire, naging demonstration sila ng doctrine of adoption, caring for the orphan babies of Rome. Then Romans 13:1-5, anong instrument of justice? The government of this world. Kaya ang pagiging lingkod pamahalaan ay pagiging lingkod ng Diyos para ipairal ang katwiran. Promote good, restrain evil. Romans 13:1-5. Kaya every government is God's instrument. Kaya give due to that which is due. Kaya sila yung by common grace, sila yung representative of the sword of God. Kaya ang mga namumuno dapat ay maging makatarungan at matuwid sa kanilang pamamahala. Pero hindi ganun sa atin eh. Sa atin ay minsan ay hindi po ganun ang ginagawa nila. Kaya sila namupo sa political powers ay for personal gain minsan. Pero sana hindi dapat ay promoting good and restrain evil. May magandang testimony ni Mayor Dico Soto. Sa comment ko lang yun.
yung sa Pasig. Blessing ng Panginoon ang righteous judgment. Then Colossians 4:1, application ng gospel sa letter to the Colossians. Paano alam ng mga unbeliever na believer ka na talaga? Anong testimony mo sa pakikitungo sa mga servant mo? Colossians 4:1, kasi hindi pa tapos ang slavery dito. Patatapos lang ang slavery sa 19th century sa England. So doon lang matatapos yung slavery. Pero dito, part pa ng system ng society ng slavery. Anong dapat gagawin ng master, mga amo sa mga alipin nila? Colossians 4:1, treat your manservant justly and fairly, knowing you have a master in heaven. Ibig sabihin, itatrato mo ng may katarungan at parehas ang mga alipin mo. Dahil may Panginoon tayong makatarungan. Kaya paano mong alam na Kristiyano ka na? Paano mong tratuhin ang mga servant mo? Ang mga nasa magbaba sa iyo. Then 2 Thessalonians 1:3-10. Ito yung attendant to the second coming of Christ. Na He will vindicate. Ito yung vindication of God's people who are under suffering. Bagong church ng Thessalonians, nagsasuffer sila because of the Jews na umahabol sa kanila. Dahil ito yung dahilan kaya nagkagulo ang Roman Empire. Then merong mga pagans, so mga unbelievers na sinasaktan sila. Sabi ni Apostle Paul sa mga Thessalonians Young Church, na isulat ng 2 Thessalonians middle after 3 months, na isulat ng 1 Thessalonians. Then sabi niya, patuloy na sinasaktan kayo ng mga unbelievers, pinapersecute kayo, pero God will vindicate His name. Paparusahan niya sila. Kaya 2 Thessalonians 1:6-8, ang mga hindi kumilala sa tunay na Diyos at sumunod sa Ebanghelyo, bubulit sila sa apoy ng impyerno. God will vindicate His name. 2 Thessalonians 1:6-8, for He is a righteous God. Kaya two twin towers, paano nung alam na maliligtas ka, kinilala mo yung tunay na Diyos sa isang kamay, sumunod ka sa Ebanghelyo sa kabilang kamay. Yun ang basis of our standing in the day of judgment. Kinilala mo ba talaga yung tunay na Diyos? Sumunod ka ba talaga sa Ebanghelyo? Faith in the Lord Jesus Christ and repentance from all your sins. Yun ang ating basis of standing ng ating eternal being with the eternal presence of God. Kaya 2 Thessalonians, kaya sabi niya Apostle Paul, bibindicate ko ang pangalan ko sa araw ng paghatol. Yung sa mga umuwisig sa inyo. 2 Thessalonians 1:3-5. And then, 2 Timothy 4:8, Paul's last farewell, last letter ni ito, after 2 Thessalonians ay, mapupugutan na siya ng ulo sa Roman road sa Appian Way. Ito ang kanyang last hurray, paalala kay Timothy na ang authority ng buhay pananampalataya ay nakasentro sa guarding the deposit. Ano yung deposit? The Bible, the teaching of the Word of God. Then sa chapter 4, sinasabi ni Paul, yung testimony niya bilang believer who endured the faith, I have fought the good fight, I have kept the faith, I have finished the race. Tapos, verse 8, henceforth there is laid up for me the cross of righteousness which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me but also to all who love His appearing. Tinapos ko, Timoteo, nagtiyaga ako, nagtisa ako, nagpunyagi ako. Bibigay sa akin ng Panginoon yung korona ng katwiran dahil siya ay righteous judge. Pero Timoteo, hindi lang sa akin, maski sa iyo, sa lahat ng mga mananampalataya.
Sama na po tayo dito. And all who love His appearing. Ibig sabihin mga kapatid, hindi tayo nagsasakripisyo sa wala. Lahat ng ating hardship and toil and labors, sa pangalan ng Panginoon, sa pangalan ng Ebanghelyo, God, the righteous judge, will graciously reward us. Kaya pag nanindigan ka sa katotohanan, Panginoon ang magpapala sa iyo sa araw ng paglaton. Hindi tayo naglalaro dito. Ibig sabihin, we are faithfully obeying our God and King, the righteous judge, who will really award us on that day. Not only me, but all those who love His appearing. And then, last verse, si James. Last few verses, si James, bilang pastor ng Jerusalem Church, ini-encourage nyo sila mag-endure in times of suffering. Then, practical application ito ng gospel bilang pastor o elder ng Jerusalem Church. Then, winawarningan niya ang mga mayaman, lalo mga believer, na huwag mamag-asa sa kayamanan nila. Si James chapter 5, verse 9 to 11. Mga mananampalataya sa Jerusalem Church, verse 9, sabi niya, do not grumble against other, so that you may not be judged. Behold, the judge is standing at the door. Follow the example of the prophets, their patience. Follow Job's example. Behold, the judge is standing at the door. Ibig sabihin ay paniwalaan po natin, totoo, bagamat believer na tayo, patuloy, pamuhay natin ang Ebanghelyo, sinampalatayan natin, huwag tayong mamuhay na antinomianism, legalism, yung postmodernism, ibang mga isms, intact yung fear of God natin daily. The judge is standing at the door. John Owen, be forever daily killing sin, your remaining sins, or your remaining sins will kill you. Ingatan natin ang ating puso. Kasi huwag magreklamo sa bawat isa that you may not be judged. Iingatan natin yung faith natin. O by grace tayo, pero grace that is, hindi siya cheap grace, kundi ano yun? A grace that is founded on the attributes of the righteous character of the judgment of God. Kaya every time pupunta tayo sa church, nare-remind tayo ng full spectrum of the righteous character of God. Ang ganda ng verse na to. Time and again, i-meditate natin. The Lord, the judge is standing at the door. Kung nasa pintuban ng iglesia mo, Panginoon Jesus, ganyan ang uugali mo. Lolokohin mo ang Panginoon, ang salita ng Panginoon. Lalaroin mo ang Ebanghelyo, lalaroin mo ang pananampalataya mo. Nakatayo ang Panginoon sa pintuan. Handa siyang batol. Then, 2 Peter chapter 2, verse 9. Attending events of Christ's second coming. The rise of the false prophets and false teachers. Pero bakit si Lot, hindi kagad siya umalis sa Sodom and Gomorrah? Kinompromise niya ang faith niya dahil sa asawa ni Lot. Tuloy muntik ng mapahamak si Lot dahil sa kanyang apostate ng believing wife. Kaya sabi ni Peter, ni-recall yung ginawa ni Lot. The Lord knows how to rescue the godly from trials and to keep the unrighteous under punishment until the day of judgment. Kaya hanggat di dumating ang hatol sa Sodom and Gomorrah, kailangang matapos pa ang intercession ni Abraham for the sake of Lot. Sa Sodom and Gomorrah, Genesis 18:25,
Pagkatapos bumaba ang Panginoon through the angels, deliver si Lot and two children. Doon binigay yung patuloy na paghatol sa Sodoma and Gomorrah. The Lord knows how to rescue the godly from trials, to keep the righteous under punishment until the day of judgment. Then sa second coming, picture of three judgment in a parallel judgment, yung breaking of the seven seals, pouring out the seven bowls of wrath, and the seven trumpets. Sa gitna ng judgment na yon, kaya hindi siya chronological judgment, yung ano siya, parallel judgment, yung first and second coming. Revelation 16, 5-7. Ano yung karakter ng God na pinapakita dito in His demonstration of His judgment, the seven bowls of wrath. Verse 5-7. Ano ang attributes ng God? I heard the angels in charge of the water say, "Just are you, O Holy One, who is and who was, for you brought this judgment. For they have shed the blood of the saints and prophets, and you have given them blood to drink. It is what they deserve." And I heard the altar saying, "Yes, Lord, the Almighty, true and just are your judgment. True and just are your judgments." So at the second coming of Christ, yung righteous judgment ng Diyos, i-demonstrate po niya talaga. Lalo sa mga nanakit sa blood of the saints and the prophet, pananagutin ng Panginoon ang mga nananakit o mga nagpe-persecute o mga sasaktan sa gagawa ng pananakit sa kanyang iglesia. Nasa heart ng Panginoon ang cry of the saints. Kaya may prayer sa Revelation, "How long, O Lord, will you grant justice?" Kaya yung three parallel judgment of breaking of the seven seal, blowing of the seven trumpets, pouring out the seven bowls of wrath, ito na yung tribulation till the final second coming. One final second coming. Papakita niyo yung righteous judgment. And then 19 and verse 1. After this I heard what seemed up to be the loud voice of a great multitude in heaven crying out, "Hallelujah! Salvation and glory and power belongs to God, for His judgments are true and just." Sama na po yung verse 2. At the second coming, finally, i-demonstrate ng Panginoon sa Kristo, the judge of all the earth, the embodiment of His righteous justice. For His judgment are true and just. So, summary. So, galing kay Pastor Greg Nichols, judgment of God, God's impeccable virtue. Tatagalogin ko maya-maya mo po, no, para kay tatay. God's impeccable virtue by which He is immutably and perfectly able to act always, at all times, in fairness, equality, and integrity, in according to what is right and good, being the lawgiver and judge of all men. And then isingit nyo, addition ko, dahil ang judgment of God, ano yun? Vindication of true believers at retribution of those who are unbelieving. So ang pagkamat makatarungan ng Diyos ay ang hindi mawari, hindi mapasubaling katangian ng Diyos na hindi nagbabago at lubos na kikilos siya sa lahat ng panahon sa paghatol niya ng pagkakapantay-pantay, pagkakapare-parehas, at ng may integridad. Hahatulan niya ang bawat tao ayon sa katwiran at
kabutihan ng Diyos bilang tagapagbigay ng batas at matuwid na tagapaghatol ng buong mundo sa bawat tao. Tindi ng doktrina ito. Kaya, ang ganda ng pinili ng topic ni Pastor Romary. Timely reminder sa ating lahat. Kinakaligtan ito ng mga iglesia ng Panginoon. Ganda pong reminder sa ating lahat, sa akin din. Ganon katindi yung Diyos natin. Kaya, pinapakita niya talaga na siya ang lawgiver and the righteous judge. Ten Commandments, the lawgiver is God Himself, the righteous judge. At nung i-preach niya Apostle Paul sa Athens ang gospel, nung sabi niya sa dulo, merong isang taong iluluklok ang Diyos sa kanan ng Ama, sa Kanya tayo mananagot. Sino yon? The King Jesus, the Lord Jesus Christ, to whom we will give account. So, paano natin papamuhay? Paano yung apparent injustices? So, summary statement na lang ito. Napapatapos na tayo. Kasi concerned na tayo sa application. So, bakit tayo papapanugutin sa kasalanan ni Adan? Wala naman tayo doon. Bakit i-impute sa atin yung sin of Adam? Kasi nung magkasala si Adan, ano sabi? Lahat tayo nagkasala, lahat tayo mamamatay, lahat tayo mapaparusahan. Sagot ng Biblia, siya kasi ang ating, anong doctrine yun? Federal headship of Adam. Ang pinakaulo ng iglesia, pinakaulo ng salinlahi, magkasala siya, nagkasala tayong lahat. Kasi yung first Adam, sa pagbagsak niya, kailangan ng second Adam pag-redeem sa atin. Jesus Christ, second Adam. Kasi kung hindi natin kikilalanin ang headship of the first Adam, wala tayong hope of the redemption of the second Adam. The federal headship of Adam will result the much better headship of the Lordship of Christ, the second Adam. Kaya yung teaching na yun, nagbibigay ng pag-asa ng full redemption. Kaya Romans 5:12-19. Mabagal o di mabilis sumato ng Diyos para igawad ang katarungan. Sabi ng iba, ang tagal ko na nagpipray, ba't walang justice sa nangyari sa buhay ko, sa family ko, sa sitwasyon ko. Ito, di natin hawak ang leeg na para magparusa kagad ng Diyos. Kasi, promise naman ng Diyos, may day of vindication. Kasi anong ibig sabihin ng God's justice? Vindication of His true saints. Diyos ang magiganti sa kanyang takdang oras. Kaya anong aplikasyon? Huwag ilagay sa ating kamay ang pagiganti. Then retribution sa mga hindi kumikilala sa kanyang ebanghelyo. Gagantihan na sila kung di sila talaga mananampalataya sa ebanghelyo. And then, may time of retribution. The judge is standing at the door. Nakatayo ang hahatol sa pinto. Handa siyang umatol. Parang, hindi po na parang kung pastor ka, hindi mo lalaruin yung kaluluwa ng mga tao. Tama ko, pastor. Kasi, sa nagsisimula ang judgment, 1 Peter 4, judgment begins in the house of God. Kasi hatol na yung mga nasa labas ng iglesia eh. Mabigat ang hatol niya. Sasabihin natin, believer tayo, di natin siseryosoy ng ating pananampalataya. Then, in-illustrate ito ni Asaph, Psalm 73. Panginoon, bakit mo pinoprosper ang mga makasalanan, ang mga matuwid na nagsasabi righteously, ay
nagdudusa, pero ang hirap ng buhay nila. Sinagot na ito ng Psalm 73. Muntik mag-backslide si Asaph. Psalm 73. Kaya na po ang magbasa. Psalm 73. Psalm of Asaph. Hanggang na-remind siya ng Panginoon kasi si Asaph ay temple servant, temple worshiper, Levite siya. Dinala siya ng Panginoon sa temple, niramin sa kanya. Ba't ka nagko-complain, nagmamurmur, Asaph? Di mo ba alam? Kapag namatay, mga mayamang masarap ang buhay na di mananampalataya, saan sila pupunta? Sa dagat-dagatan ko po yung impyerno. Then naimasmasan si Asaph. And in verse ng Psalm 73, 25-26, whom have I in heaven but you? There is nothing on earth that I desire besides you. My flesh and heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. So, hindi mabagal o hindi mabilis James. gagawad ang Diyos sa kanyang hatol sa takdang oras. Then, kung makatarungan ng Diyos, bakit laganap ang kasamaan? Kabigaw bila parang walang katarungan ang pang-api sa mga nasa laylayan, pulubi, balo, mga nakakulong na walang sala, o possible din may mga nakulong na may krimen din naman, at iba pang dahilan. Sagot ng Biblia, di ko nababasahin, the parable of the wheat and tares, pinahintulot ng Panginoon sa mundong ito, tinanim niya ang mga mabuting binhi, yun ang iglesia, pero side by side, lumalago din ang tares ng mga masama. Kailan ang separation? Pag-ani. Day of Judgment, pag-ari. Kaya wala pong Ethiopia, walang prosperity na sinasabi na buong mundo magiging Kristiyano, walang ganon. Side by side. Wickedness and godliness will be in this world till the second coming. Ganon po siya mahalaga. So marami pang apparent injustices, bahala na po sila. Then finally, paano pinahayag ng Diyos ang kanyang katarungan sa paglikha, sa providensya, sa pagtutubos, araw ng paghatol. Ba't kung naglagay dito, break time? Wala yan. Wala yun. Kinabi-paste ko kasi yung slide na yan last. Yung last na. Tapos na. No? So, konting days na lang. Tapos na po tayo. Isang artsyada na lang. So, saan nakikita ang justice of God sa creation? Nung si Adan bilang pangulo ng nilikha, sinubukan siya sa covenant of works. Pero alam naman natin, nagkasala si Adan, nagkaroon ng death and condemnation, kaya kailangan ng pangalawang Adan bilang ating surety and substitute para matupad ng katarungan ng Diyos para sa ikaliligtas ng mga sumasampalataya at ikilala sa tunay na Diyos. So yung mga teksto, sinasummarize natin yung mga statement. Nakita niyo yung mga text of Old Testament and New, ginagawa natin ang summarizing statement. Ganun po siya. Kaya yung mga teksto, sinisimplify na natin, ginagawa na natin yung doctrine. Hindi tayo dumadampot ng kung ano-anong thoughts, kundi sinasummarize na natin. Tawag dito ay systematic theology teaching. Then sa providensya din ng Diyos in Genesis 18:25, makatarungan ng Diyos sa providence ng God, nandun ang justice of God, di niya paparusahan ng matuwid kasama ng mga di matuwid. Impossible kung mangyayari yun. Kung believer ka, hindi ka niya ibubulit sa apoy ng impyerno. Be very sure lang po tayo na sa tayo tunay na mananampalataya ng Ebanghelyo. Kaya hindi tayo nagpa-practice ng easy believing. Kasi that day of judgment, uhugutan ng tao na yun yung faith niya eh. Uhugutan niya talaga sa kaibuturan ng puso niya. Paano kung wala talaga? Paano kung dinaya siya ng church niya o nung
nag-share sa kanya ng gospel. Naku niyo po, kaya hindi tayo naglalaro. Sabi nga Archie Sproul, the gospel is of God. Do not mesh the gospel. Huwag mong bababaw na lolokoy ng gospel. Turo mo lang sa mga tao. Para kung gospel ang natanggap niya, sa day of judgment, yun ang magliligtas sa kanya. Then letter C, sa pagtutubos, ang Trinidad na Diyos nagplano, sinakatuparan, nilapat ang katubusan para siyang ating maging just and the justifier. Yung kaninang mensahe, ang Diyos ang tanging tagahatol at tanging pamantayan kung ano ang matuwid at makatarungan batay sa kanyang omniscience. Kaya the day of judgment, merong book of works at book of life. Sa book of works, kaya lahat ng pinabuhay ng bawat tao nakalista na doon. Kaya hindi pwedeng magpalit yung pangalan ni Juan tsaka ni Pedro. Para nagpalit sila ng tawag doon ng record, ay nagkamali ang Diyos na parusahan tuloy si Pedro samantalang si Juan ang may sala. Hindi. He will judge us accordingly. Fair ang judgment. Kaya ang pangkalatang, kasi omniscient siya, alam ng Diyos ang pinagagawa mo at pinagagawa ko. Kaya at the attributes of God's righteous judgment is God's omniscience. Hindi po, no? Alam ng Diyos ang paghatol. Kaya walang pwedeng may tatago. Pangkalatan, ginagamit niya ang matuwid na pamamahala din niya, yung gobyerno, para igawad ang righteous judgment. Romans 13:1-5. At ang bawat naligtas sa biyaya, nakasapi din ng Iglesia, pinagagamit din ng Diyos yung biblical church discipline para mapanatili ang kadalisayan, pagkakaisa, at katarungan sa Iglesia. Kaya yung government at saka biblical church discipline ay expression sila ng the justice of God. Kasi di ba, paano yung mga kasalanan sa loob ng church kayo, practice yung biblical church discipline. Kasi three maintaining marks of a true church: faithful gospel preaching, guarding of the sacraments, practice of biblical church discipline. Three maintaining marks of a true church, sabi ng mga reformers. Pero, yun yung mga verses, kaya biblical church discipline is God's instrument of justice by grace. Kaya kung walang practice of biblical church discipline, hindi yan true church. Kasi magpo-flourish ang kasalanan sa iglesia. Then hindi naman po tayo sinus perfect. Nagdi-discipline church biblically to restore the erring brethren para manumbalik siya sa Panginoon. And then, layunin nito ang pagbabalik loob sa Diyos ng katarungan na disiplina. Pero para sa kalulatian ng Diyos na nagbibigay ng buhay para sa lubos na ikaliligtas ng kanyang hinirang. Then, nandito ba yung na latter part? Kapag may criminal case, idudulog natin sa korte. Sa baba? Nasa baba? Siningit ko na yon. Kasi kapag may criminal case, halimbawa yung rape o molestation ng bata, above na sa church yun. Kasi hindi pwede. Hindi, didiscipline ka namin, titiwalag ka namin. Pero teka muna, nag-commit siya ng criminal case. Di ko ba pag teacher, minolest siya yung estudyante niya, siya ay teacher sa DepEd. Bilang siya tanggal sa trabaho, kulong pa, mawawalan pa lahat ng benefits. Eh pag sa church, magtatakpan na lang na nag-rape o nag-molest siya yung isang miyembro sa isang kapwa-miyembro, pagtatakpan lang ba natin ng pag-ibig, magre-repent? Hindi pwede, kaya kailangan yung justice, kailangan yung
government law na binigay ng Diyos. Yung 1 Corinthians 6 na huwag ninyong dalhin sa korte ang paghabla, wala bang may wisdom sa inyo? Hindi po occasion ng criminal sin, above the criminal law. Naku, po kasi kapag krimen na ay wala sa iglesia yung paggawad ng katarungan. Lalo kapag pagpatay, lalo kapag, di ba? Pag pagpatay, hindi, pagtatakpan ka namin. Kaya may mga kultong reliyon na kahit krimen, pinagtatakpan ng grupo nila. Hindi, kakanungin ka namin. Ligtas ka dito kahit pumatay ka. Kahit gumawa ka ng krimen. Sa akin, hindi. Sabi ni Paul, huwag makibahagi sa gawa ng dilim. Ilantad natin ang kasamaan para hindi mamarisan. Then doon papasok yung suffer the consequences of your sins. Hindi yung dark providence. Kasi kung anong tinanim mo, yun ang aanihin mo. Galatians 6:7-8. Sa araw ng paghato, nakakatulang ng Diyos, ayon sa kanyang mga gawa, batay sa ating gospel standing. Kaya, pakasedroduhin po nawa natin ang ating pagkatawag sa kaligtasan sa Panginoon. Then, tapos na, application na. Salamat sa Panginoon sa piniling topic ni Pastor, ang great blessing po sa ating lahat. So, application na po. Bilang mga naligtas, mabuhay tayo ng may kagalakan. Paano? Pagiging matuwid at makatarungan sa pamamagitan ng biyaya. Let us be living daily a righteous and a just life by the grace of God. Kasi kung makatarungan ng Diyos na ito, sa nagsisimulang pagiging makatarungan, tayo pagiging matuwid at makatarungan sa tulong ng biyaya. It is worth the teaching. Nire-remind tayo ng Panginoon. Kaya, hindi pwedeng, kung church tayo ng Panginoon, dapat iiral talaga ang justice. Number one, yun sa puso ng Panginoon. Kaya anong hinahanap ng Panginoon? Micah 6:8. Micah chapter 6 verse 8. Reminder sa atin ng Panginoon. Walk humbly to do justly, to love mercy. Walk humbly to do justly, to love mercy. Micah 6:8. Sana parang dalawang ganda nun. Paano mo alam na true church ka? Walk humbly, do justly, love mercy. Ito yun. So second, bilang naligtas sa biyaya, wala na tayo sa ilalim ng hatol dahil sa Ebanghelyo. Magkaroon po nawa tayo ng compassionate heart sa mga wala pa kay Kristo at courage to live out and testify the saving gospel kasi may kahatulan na darating. Ang ganda ng second application. Dahil naligtas na tayo, hingin natin magkaroon tayo ng pusong maaway sa kanila. Then, intindihin natin sila. Hindi sila mananampalataya, hindi sila nabihiyan, kaya ganun ang ugali nila. Maawa po tayo sa kanila. Then, paulit-ulit ipag-pray at i-share ang gospel sa kanila. 100 times to 1,000 times hanggang tawagin sila ng Panginoon. And ipamuhay natin ang Ebanghelyo sa tulong ng Panginoon. Sa dalawang Twin Tower, ang basis ng paghatol, pagkilala sa tunay na Diyos sa isang kamay at pagsunod sa Ebanghelyo sa kabilang kamay. Kailangan makilala nila ang tunay na Diyos, sumunod sila sa Ebanghelyo, faith in the Lord Jesus Christ, and genuine repentance. Then, magalak tayo sa pagiging makatarungan ng Diyos. Ito ang panghabaging pagkamakatarungan ng Diyos. So, yung katarungan ng Diyos ay hindi siya straight jacket justice. Sa likuran doon, punong-puno ng mercy. A merciful judgment.
Kaya pinadala ang Panginoon Jesus. Then gamitin po natin ang pangunahing instrumento para makamit ang kanyang katarungan. Pamahalaan, biblical church discipline. Then okay na yun, banggit ko na. Then last na po, pagkatiwala po natin ang lahat-lahat ng ating pag-asa sa ating matuwid na hukom. Maging mapagpayapa sa lahat, magiganti, wag gaganti. Sabi ng Panginoon, ako ang gaganti. So, pasalamat sa Panginoon. Amen.